Sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, maraming artistang sumikat ng maaga, humarap sa iba't ibang pagsubok at kalaunan piniling tahakin ng mas tahimik na landas. Isa sa mga kilalang personalidad na dumaan sa ganitong yugto ay si Patrick Garcia. Mula sa pagiging teen idol noong dekada 90 hanggang sa pagiging responsableng ama at negosyante sa kasalukuyan. Makikita sa kanyang buhay ang malinaw na pagbabago ng direksyon at pagpapahalaga. Ang kanyang karera hindi lamang kwento ng tagumpay sa harap ng kamera kundi salaysay rin ng personal na pagharap sa kontrobersiya, pagdedesisyon para sa pamilya at muling pagbabalik sa industriya sa panibagong anyo. Ipinanganak si Patrick Garcia sa isang pamilyang may kaugnayan sa mundo ng aliwan. Kapatid niya ang aktres na si Cheska Garcia na nauna nang nakilala sa industriya. Dahil dito, hindi na bago sa kanyang kapaligiran ng showbiz. Gayunpaman, hindi agad siya pumasok sa larangan ng pag-arte dahil sa impluwensya ng kapamilya. Lumaki siya na may simpleng pamumuhay, nakatuon sa pag-aaral at karaniwang gawain ng isang kabataan. Ang kanyang personalidad ay inilarawan bilang tahimik ngunit may likas na karisma. Ang kombinasyong ito ang naging mahalagang puhunan niya sa pagpasok sa telebisyon at pelikula. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa showbiz noong dekada 90, sa panahong namamayani ang mga youth-oriented program sa telebisyon. Nadiskubre si Patrick Garcia sa pamamagitan ng Star Circle, isang talent search at training arm ng ABS-CBN, na pinangasiwaan ni Johnny Manahan na mas kilala bilang Mr. M. Sa ilalim ng programang ito hinubog ang maraming artista na kalaunin naging haligi ng industriya. Bahagi si Patrick ng ikatlong batch ng Star Circle, kasamang iba pang mga kabatang artista na naging prominente rin sa kanilang henerasyon. Sa pamamagitan ng masusing pagsasanay sa pag-arte, pagbigkas at pagdadala ng sarili sa harap ng kamera, unti-unti siyang nahasa bilang isang professional na performer. Ang kanyang unang malalaking oportunidad ay nagmula sa mga teleserye at youth-oriented show. Isa sa mga programang nagbigay sa kanya ng pambihirang exposure ay ang Gimmick, isang serye na tumalakay sa buhay ng magkakaibigang kabataan. Dito nagsimulang mapansin ang kanyang likas na pagganap at kakayahang maghatid ng emosyon sa mas batang manonood. Ang kanyang presensya sa naturang palabas ay nagbukas ng mas marami pang proyekto. Hindi naglaon, napabilang siya sa iba pang mga seryeng tulad ng Esperanza at Mula sa Puso, na kapwa naging matagumpay sa ratings at tinangkilik ng publiko. Higit pang sumikat si Patrick na mapabilang siya sa pelikulang Madrasta, kung saan nakatrabaho niya ang batikang aktres na si Sharon Cuneta. Ang pelikulang ito ay tumimo sa puso ng maraming manonood dahil sa temang pampamilya at emosyonal na banghay. Sa kanyang pagganap bilang anak na may pinagdadaan ng suliranin, naipakita niya ang lalim ng kanyang kakayahan bilang batang aktor. Ang papel na ito nagpatunay na hindi lamang siya pang teen role, kundi may potensyal ding humawak ng seryosong karakter. Mula rito ay lalo siyang mas naging in-demand sa pelikula at telebisyon. Ang kanyang pagsikat ay may iugnay sa ilang mahalagang salik. Una, taglay niya ang pisikal na katangi na hinahanap sa isang leading man noong panahong iyon. Pangalawa, may kakayahan siyang umarte ng may natural na emosyon, bagay na madaling makabighani sa manonood. Pangatlo, naging bahagi siya ng mga proyektong may malalakas na ensemble cast kaya't mas napalawak ang kanyang exposure. Ang kombinasyon ng talento, tamang proyekto at mahusay na pamamahala ng kanyang karera ang nagtatag sa kanya ng matibay na pundasyon sa kanyang kasikatan. Noong huling bahagi ng dekada 90 hanggang sa unang taon ng 2000, kabilang si Patrick sa mga pangunahing batang aktor ng kanyang henerasyon. Lumabas siya sa seryeng Tabing Ilog na nagsilbing plataporma ng maraming kabataang artista upang maipakita ang mas seryosong aspeto ng kanyang pagganap. Sa naturang palabas, naipamalas niya ang mas matured na karakter kumpara sa kanyang mga naunang proyekto. Bukod dito, nakasama rin siya sa pelikulang Saan Ka Man Naroroon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatrabaho ang iba pang mga kilalang artista. Sa bawat proyektong kanyang tinanggap, kapansin-pansin ang pag-usbong ng kanyang kakayahan at kumpiyansa sa pagganap. Gayunman, hindi naging tuloy-tuloy ang kanyang pananatili sa rurok ng kasikatan. Tulad ng maraming teen star, dumating ang yugto kung saan kinakailangang mag-transisyon mula sa pagiging kabataang aktor tungo sa mas mature na papel. Hindi lahat ay nagiging madali sa ganitong pagbabago. May mga pagkakataong nababawasan ng proyekto at may mga bagong mukha ring pumapalit sa atensyon ng publiko. Sa kabila nito, nanatili siyang aktibo sa industriya bagaman hindi na kasing dalas ng dati ang kanyang paglabas sa telebisyon at pelikula. Sa kanyang personal na buhay, naging tampok sa balita ang kanyang relasyon sa aktres na si Jenilyn Mercado. Nagkaroon sila ng anak na si Jazz. Ang isyong ito ay naging sentro ng kontrobersiya dahil sa mga pahayag na nailabas sa media ukol sa suporta at responsibilidad bilang magulang. Sa panahong iyon, naging paksa ng mga ulat at panayam ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman,
Kalaunan inaayos ang usapin at kapwa nila pinili ang maayos na co-parenting para sa kapakanan ng kanilang anak. Ang pangyaring ito ay nagsilbing mahalagang aral sa kanya bilang ama at bilang publikong personalidad. Matapos ang nasabing kontrobersiya, mas naging pribado si Patrick pagdating sa kanyang personal na buhay. Pinili niyang ituon ang pansin sa pamilya at sa mga bagong responsibilidad. Nagpakasal siya kay Nika Martinez at sila ay binayaan ng mga anak. Sa yugtong ito, mas malinaw ang kanyang pagpapahalaga sa papel bilang haligi ng tahanan. Madalas niyang ibahagi sa mga panayam na ang pagiging ama ang isa sa pinakamahalagang papel na kanyang ginagampanan. Isa sa mga dahilan kung bakit tila nawala siya sa mainstream showbiz ay ang kanyang desisyon na bigyang prioridad ang pamilya at personal na pagunlad. Sa halip na manatiling abala sa sunod-sunod na proyekto, pinili niya magkaroon ng mas balanseng buhay. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng ilang negosyo at pribadong gawain na hindi direktang konektado sa pag-arte. Ang paglayo sa matinding exposure ng industriya ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magmuni-muni at muling tukuyin ang kanyang mga layunin. Sa paglipas ng panahon, muling nakita si Patrick sa ilang mga proyekto sa telebisyon kabilang mga palabas sa ibang network. Ang kanyang pagbabalik ay sinalubong ng interes mula sa mga manonood na nakasubaybay sa kanya mula pa noong kabataan niya. Bagaman hindi na siya ang teen idol na dating hinahangaan ng kabataang audience, nagkaroon naman siya ng bagong espasyo bilang character actor na kayang gumanap sa mga komplikadong papel. Ang pagbabagong ito ay patunay ng kanyang kakayahang mag-adapt sa pagbabagong takbo ng industriya. Sa kasalukuyan, si Patrick Garcia ay kilala hindi lamang bilang aktor kundi bilang isang responsableng ama at negosyante. Aktibo siya sa pangangalaga at pagpapalaki ng kanyang mga anak. Nakatuon din siya sa mga pribadong negosyo na nagbibigay sa kanya ng matatag na kabuhayan. Ang kanyang presensya sa social media ay nagpapakita ng mas personal na bahagi ng kanyang buhay, kabilang ang mga sandali kasama ang pamilya. Sa halip na puro proyekto sa telebisyon ang laman ng kanyang schedule, mas pinahalagahan niya ngayon ang aktibidad at kalidad ng oras na ginugugol sa tahanan. Ang kanyang kalagayan ngayon ay may tuturing na matatag at maayos, bagaman hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati sa mainstream entertainment. Nananatili siyang bahagi ng industriya sa piling pagkakataon. Sa kabuuan, ang buhay ni Patrick Garcia ay sumasalamin sa realidad na hindi permanente ang kasikatan, ngunit ang mga aral at karanasang natamo mula rito ay maaaring magsilbing gabay sa mas makabuluhang yugto ng buhay. Mula sa pagiging batang nadiskubre ni Johnny Manahan sa Star Circle hanggang sa pagiging isa sa mga kilalang teen actor ng dekada 90, ipinakita niya ang dedikasyon sa kanyang propesyon. Hinarap niya mga kontrobersiya ng may pananagutan at piniling ituwid ang mga pagkukulang. Nang dumating ang panahong kinakailangang magbago ng direksyon, hindi siya nagatubiling unahin ang pamilya at personal na kapakanan. Sa kanyang tahimik ngunit makabuluhang pamumuhay ngayon, makikita ang isang taong hinubog ng karanasan, pinatatag ng pagsubok at patuloy na gumaganap ng pinakamahalagang papel bilang ama, asawa at individual na may sariling landas.